Naramdaman mo na bang ilang linggo o maging buwan na may plema sa dibdib mo na ayaw lumabas? Ubo ng ubo pero wala pa rin, nandyan pa rin? At naisip mo na lang na sipon lang yan na sobrang seryoso, parang tumira na talaga? Gumising ka at ang una mong mararamdaman ay yung bigat, yung pangangailangang umubo para makapagsimula ang araw. Pero kahit anong gawin mo, hindi nawawala ang pakiramdam. Sa maghapon, nagtatago ka na lang, nasa usapan ka kasama ng pamilya mo, tapos bigla mong mararamdaman yung panginginig sa dibdib, yung pagkakapit sa lalamunan na nagpapatigil sa lahat dahil sa tuyong ubo, nakakainis, walang nilalabas at sa gabi pa lalong mas malala. Kapag malapit ka ng antukin, bigla kang gigisingin ng atake ng ubo, mawawalan ka ng hininga at pareho pa rin ang pagkabara. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, naiintindihan kita ng lubusan. Isa to sa pinakamalalang reklamo na naririnig ko sa aking klinika. Nakakapagod, ninanakaw nito ang lakas mo, inaalis ang tulog mo at parang nilalabanan ka na ng sarili mong katawan. Sigurado akong sumubok ka na ng mga syrup, tsa, gamot ng lola, pero wala talagang gumagana. Ang plema o ang iniisip mong plema ay laging bumabalik na malagkit, malapot, parang nakadikit sa baga mo na may pandikit. Pero gusto kong malaman mo ang isang bagay na magbabago ng lahat. Mali ang kalaban na nilalabanan mo. Sa karamihan ng mga kaso na matagal na, yang sensasyon na yan ay hindi lang plema mula sa simpleng sipon. Isa itong senyales na may mas malalim na nangyayari, isang kondisyong pangmatagalan kung saan nagbago na ang istruktura ng iyong baga. Ginagamot mo ang sintomas gamit ang gamot para sa pansamantalang sakit, samantalang ang ugat ng problema ay iba talaga. Parang sinisubukan mong patayin ang sunog sa gubat gamit ang isang malit na baso ng tubig. Manatili ka sa akin dahil ngayon, bilang si Dr. Manuel, ibubunyag ko sa iyo kung bakit yang plema ay sobrang dikit. Babaklasin natin to at ipapaliwanag ko sa iyo ang dalawang pinakakaraniwang sanhi na kroniko na nakatago sa likod nito, ang COPD at ang bronchiectasis. At ang pinakamahalaga, ituturo ko sa iyo ang mga praktikal na ehersisyo sa physiotherapy ng paghinga na maaari mong gawin ngayon din sa bahay mo para sa wakas matutunan mong ilipat at ilabas yang plema, mabawi mo ang kontrol at makahinga kang maluwag ulit. Ito ay hindi isa pang video ng pansamantalang lunas. Ito ay isang gabay para maintindihan mo ang iyong katawan at bigyan ito ng tulong na talagang kailangan. Para simulan ang pag-aayos ng problema, kailangan muna nating malaman kung ano talaga ang kinakaharap natin. At sisiguraduhin ko sa iyo na hindi ito ang iniisip mo. Lahat tayo ay nakaranas ng sipon o trangkaso at alam natin kung ano ang magkaroon ng plema. Yang plema na tinatawag ng mga doktor na acute sputum ay normal na depensa ng katawan. Kapag may virus o bakterya na pumasok sa daanan ng hangin, ang immune system ay umaatake at gumagawa ng mas maraming plema para hulihin ang masasama at itaboy. Kaya tayo umuubo at nilalabas ito. Ito ay pansamantalang mekanismo ng paglilinis. Tumatagal ito ng ilang araw, isang linggo, at nawawala kapag humupa na ang impeksyon. Maaaring magbago ang kulay mula sa malinaw patungo sa dilaw o berde, senyales ng labanan ng ating mga selula. Pero ang susi rito ay pansamantala. Ngayon pag-usapan natin ang nararamdaman mo. Yang plema na hindi nawawala, na nandyan araw-araw. Talaga bang iniisip mo na iyon pa rin ang plema mula sa sipon na tumagal lang? Mas komplikado ang katotohanan. Ang meron ka ay kronikong paglabas ng plema at ito ay ibang klase na. Isipin ang daanan ng hangin sa katawan mo bilang mga sanga ng puno, lalong pumipino hanggang sa baga. Sa isang malusog na tao, malinis ang mga sangang ito at may takip na maliliit na balahibo, ang mga silya. Ang mga balahibong ito ay patuloy na gumagalaw, nagtutulak palabas ng anumang butil o plema na pumasok. Ito ay sistemang paglilinis na sobrang episyente na halos hindi mo napapansin. Pero sa ilang sakit na kroniko, nasisira ang arkitektura ng punong ito. Hindi na ito tungkol sa pakikipaglaban sa pansamantalang impeksyon, kundi ang mismong istruktura ng daanan ng hangin ay nasira o namamaga ng permanente. At yung pamamaga na kroniko ay nagiging sobrang aktibo ang mga glandula na gumagawa ng plema. Parang naiwang bukas ng bahagya ang gripo ng plema, tumutulo ng walang tigil. At para palalong lumala, ang pinsala sa istruktura ay sumisira din sa mga silya na dapat maglinis. Kaya may perpektong kombinasyon para sa problema, mas maraming plema at sirang sistema ng paglilinis. Ang resulta ay mas malapot, malagkit na plema na nauubos sa ibabang bahagi ng baga. Natatapon ito, hindi gumagalaw. Kapag sinubukan mong umubo, ginagamit mo ang puwersa para ilipat ang isang bagay na nakaipit sa nasirang tubo,
na hindi na makinis. Parang sinisipsip mo ang makapal na putik mula sa lumang tubo gamit lang ang hininga. Ang normal na ubo na mahusay sa plema ng sipon ay nagiging walang saysay at nakakapagod sa bagong sitwasyon na ito. Kaya nararamdaman mong dikit na dikit ang plema. Hindi ito kasalanan mo, talagang nakadikit ito. Nakakulong ito sa daanan ng hangin na nawalan na ng kakayahang maglinis ng mag-isa. Ang pagkakaroon ng produktibong ubo sa umaga ay klasikong senyales. Sa gabi, gumagana ang gravity, nauubos ang plema, at ang katawan ay nagpupursige kapag gumising para subukang linisin ng kaunti. Ang pag-unawa rito ay unang hakbang para mapalaya mo ang sarili mo. Itigil mo nang isipin na sipon lang na hindi nagaling at tanggapin na nagbibigay senyales ang baga mo. Nagbago na ang istruktura nito at kailangan ng ibang uri ng tulong. Kombinasyon ng dalawa. Ang unang suspek, ang COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Sigurado akong narinig mo na ang COPD. Ito ay isang payong na termino na pangunahing sumasaklaw sa dalawang problema, ang kronikong bronchitis at ang emphysema. Halos laging magkasama ito at karamihan sa may COPD ay may bahagi ng pareho. Pag-usapan natin ang kronikong bronchitis. Ang bronchitis ay pamamaga ng mga bronchio, ang mga tubo sa baga. Kroniko ay nangangahulugang matagal na. Dito ang lining ng mga tubong ito ay laging naiirita at namamaga. Ang pangunahing sanhi, walang duda, ay paninigarilyo. Ang paglantad sa usok ng sigarilyo sa loob ng maraming taon ay parang araw-araw na kemikal na pag-atake. Ang katawan, sa pagtatanggol, ay nagsisimulang gumawa ng sobrang plema. Lumalaki at dumarami ang mga glandula ng plema. Ang resulta ay ang klasikong ubo ng naninigarilyo na walang iba kundi sintomas ng tunay na kronikong bronchitis. Susunod ang emphysema. Dito mas malalim ang pinsala. Nakakaapekto ito sa maliliit na sako ng hangin sa dulo, ang alveoli. Isipin mo silang milyon-milyong maliliit na lobo kung saan nangyayari ang mahika. Dumadaan ang oksiheno sa dugo. Sa emphysema, nabubukas ang mga dingding na naghihiwalay sa mga lobong ito. Sa halip na milyon-milyong epesyente na sako, may mas kaunti kang sako pero mas malalaki at malambot, parang lumang lobo na nawalan ng elastisidad. Ito ay nagdudulot ng dalawang malalaking problema. Una, mas kaunting surface para pumasok ang oksiheno kaya kaunti ang hangin. At pangalawa, ang mga nasirang sakong ito ay hindi maayos na naglalabas ng hangin. Nakakulong ang maruming hangin at nagiging mahirap ang paghinga. Kaya ano ang kinalaman nito sa dikit na plema? Sa COPD, may nakamamatay na kombinasyon. Ang kronikong bronchitis ay gumagawa ng sobrang malapot na plema at ang emphysema ay nasira ang istruktura, kaya hindi epektibo ang ubo para ilabas ito. Ang daanan ng hangin ay nabubagsak kapag ubo ng malakas at ang nakakamangha ay sobrang karaniwan ang sakit na ito pero mapanganib na kulang sa diagnosis. Iminumungkahi ng mga pag-aaral sa Pilipinas na halos 75% ng mga may ganito ay hindi alam. Marami ang nagsasabi na normal lang dahil sa sigarilyo o edad at hindi kumukonsulta hanggang malubhana. Napakataas ng bilang sa mga naninigarilyo at dating naninigarilyo, umaabot sa 16 to 17%. Ibig sabihin kung naninigarilyo ka o dating naninigarilyo at may ganitong sintomas, malaki ang tsansang ito ay COPD. Ang pangalawang suspek, ang bronchiectasis. Ngayon, ang pangalawang salarin, isa na madalas hindi napapansin, ang bronchiectasis. Kung ang COPD ay namamaga at barado ang mga tubo, ang bronchiectasis ay permanente ng deformed ang mga ito. Ang bronchiectasis ay literal na nangangahulugang paglaki ng mga bronchyo. Sa sakit na ito, ang mga dingding ng daanan ng hangin ay sobrang nasira, kaya lumawak at nag-apektadong peklat ng hindi na mababago. Balikan ang mga sanga ng puno. Sa bronchiectasis, ang ilan sa mga sanga ay deformed, parang may maliliit na sako o bulsa sa halip na matibay na tubo. At ano ang nangyayari sa mga bulsang iyon? Ito ang perpektong lugar para maipon at matapon ng plema. Dito, patay na ang sistema ng paglilinis ng mga silya. Nananatili ang plema at nagiging pugad ito para sa bakterya at ito ay lumilikha ng masamang siklo. Ang naipong plema ay nagdudulot ng impeksyon. Ang impeksyon ay nagdudulot ng mas maraming pinsala at pamamaga na lalong nagpapalala sa bronchiectasis at lumilikha ng mas maraming sako para maipon pa ang plema. Kaya ang mga may bronchiectasis ay karaniwang naglalabas ng sobrang dami ng plema araw-araw. Ang ubo ang tanging kasangkapan nila para subukang alisin ang mga bulsa, pero nakakapagod na gawain. At ano ang sanhi?
Hindi tulad ng COPD na halos kapareho ng tabako, ang bronchiectasis ay maaaring maraming dahilan. Minsan ito ay resulta ng malubhang impeksyon sa baga noong nakaraan, tulad ng malubhang pneumonia o tuberculosis. Minsan naman ito ay kaugnay ng autoimmune disease tulad ng rheumatoid arthritis, genetic na problema o pagkabigo ng immune system. Maaari rin itong komplikasyon ng malubhang hika o ng mismong COPD. Paano mo malalaman kung alin sa'yo? Bagamat tanging doktor lang ang makakapagbigay ng tamang diagnosis sa pamamagitan ng espirometria o CT scan, may mga palatandaan. Ang COPD ay malakas na kaugnay sa sigarilyo at ang pangunahing sintomas ay kakapusan sa paghinga kapag nag-e-effort. Bukod sa ubo na may plema, ang bronchiectasis ay mas nailalarawan sa sobrang dami ng plema araw-araw at paulit-ulit na impeksyon sa paghinga tulad ng pneumonia. Pero ang gusto kong maiukit sa iyo ay ito. Sa parehong COPD at bronchiectasis, ang problema ng dikit na plema ay hindi kemikal na problema na matutunaw ng syrup. Ito ay mechanical na problema sa plumbing. May plema na nakakulong sa nasirang istruktura. Ang pag-ubo niyan ay labanan na talo na mula pa sa simula. Kapag umiinom ka ng sapat na likido, nilalambot mo ang katawan mula sa loob. Iyon ay nakararating sa plema sa baga, nilalabnaw ito, at nagiging hindi gaanong malapot. Nagiging mas malabnaw, mas madulas, at mas madaling ilipat gamit ang mga teknik na tatalakayin natin. Magkano ang tubig at anong likido ang pwede? 2. Ang pangkalahatang rekomendasyon ay uminom ng 1.5 hanggang 2 litro bawat araw, humigit kumulang 6 hanggang 8 baso. Pero tandaan, hindi ito batas para sa lahat. Kung may ibang sakit ka, lalo na sa puso, heart failure o bato, posibleng sinabihan ka ng doktor na limitahan ang likido. Sa ganoong kaso, sundin ang payo ng doktor mo. Laging nauuna ang rekomendasyon niya. Kausapin mo siya tungkol sa ligtas at angkop na dami para sa'yo. Kung walang restriksyon, ang target mo ay uminom ng regular sa buong araw. Huwag hintayin ang uhaw. Ang uhaw ay senyales na nahuhuli ka na. Magkaroon lagi ng bote sa tabi. Ang tubig ang hari, walang duda. Pero bilang din ang maligamgam na tsaa tulad ng sambong, luya na may kalamansi o sabaw. Ang maligamgam na likido ay may 2 epekto. Nagpapahidrat at ang init ay nakaka-relax sa daanan ng hangin. Iwasan ang matatamis na inumin na nagpapataas ng pamamaga at ang alak na nagde-dehydrate. Isang trick para malaman kung sapat ay tingnan ang kulay ng ihi mo. Kung mapusyaw na dilaw, halos malinaw, maganda ang takbo. Kung madilim na dilaw, sumisigaw ito na uminom ka pa, na lumilikha ng mahalumigmig na kapaligiran, ang kapangyarihan ng singaw. Bukod sa pag-inom mula sa loob, maaari mo ring tulungan ang baga mo mula sa labas. Ang paglanghap ng singaw ay matandang teknik na patuloy na epektibo. Ang mainit at mahalumigmig na hangin ay nakakapagpalambot ng plema diretso sa daanan ng hangin. May mga simpleng paraan para gawin ito. Ang paraan ng mangkok at tuwalya. Painitin ang tubig hanggang mag-steam. Hindi na kailangang kumulo. Ibuhos ng maingat sa mangkok. Yumuko ka sa tamang distansya. Huwag masunog. Takpan ang ulo mo ng tuwalya. Huminga ng malalim at dahan-dahan sa ilong at bibig sa loob ng 10 to 15 minuto. Maaari itong gawin 1 o 2 beses sa isang araw, lalo na sa umaga, para maalis ang bara sa simula ng araw. Ang mainit na paliguan. Ang mahabang mainit na shower ay ginagawang personal na sauna ang banyo mo. Isara ang pinto para mahuli ang singaw at huminga ka lang. Magandang paraan ito para isama sa routine mo. Humidifier. Kung nakatira ka sa tuyong lugar o ang aircon your electric fan ay nagiging disyerto ang kwarto, ang humidifier ang pinakamatalik mong kaibigan, lalo na sa gabi. Ilagay ito sa kwarto habang natutulog ka para manatiling mahalumigmig ang daanan ng hangin at maiwasan na maging semento ang plema. Linisin ito ng mabuti at madalas ayon sa instruksyon para hindi maging pugad ng amag o bakterya. Pagsamahin ang magandang hydration mula sa loob at mahalumigmig na kapaligiran mula sa labas. Inihahanda mo ang entablado para sa tagumpay. Binabago mo yang malagkit na plema sa isang bagay na mas madaling hawakan. Ngayong handa na ang lupa, puntahan na natin ang bituin na teknik na magiging maestro ka sa iyong sariling paglilinis ng baga. Narito na ang maganda. Ito ang bahagi kung saan mula sa biktima ng plema ay magiging tagapamahala ka. Kalimutan ang mabangis na ubo na nakakapagod. Matututuhan natin ang matalinong at epektibong teknik na tinatawag na Active Cycle of Breathing Technique o ACBT. Teknik na ginagamit ng mga respiratory physiotherapists sa buong mundo.
Ito ay isang sunod-sunod na 3 hakbang na idinisenyo para ilipat ang plema mula sa pinakamalalim na bahagi ng baga patungo sa mas malalaking daanan kung saan maaari mo itong ilabas ng walang malaking hirap. At narito ang susi. Ito ay hindi magic sa isang araw. Ito ay kasanayan na matututuhan mo. Sa una ay mahihirapan kang mag-concentrate, pero sa regular na pagsasanay ay magiging natural na. Isang mahalagang paalala bago magsimula. Ligtas ang mga teknik na ito, pero mainam na turuan ka muna ng isang respiratory physiotherapist para iangkop sa iyo. Kung sakaling mahilo ka, sumakit ang dibdib o masyadong kakapos ka sa hininga, tumigil ka agad at kumonsulta sa doktor. Gawin ang mga ehersisyong ito kapag mabuti ang pakiramdam mo, hindi sa gitna ng atake o may lagnat. At mangyaring hugasan ang mga kamay bago at pagkatapos. Maghanap ng tahimik na lugar. Umupo sa upuan na tuwid ang likod at nakadikit ang paa sa sahig. Mahalaga ang postura para lubusang makapag-expand ang baga. Ang active cycle of breathing technique, ang 3 yugto. Ang buong cycle ay 1, control sa paghinga, 2, expansion ng dibdib at 3, forced expiration o huff. At uulitin natin ito ng maraming beses. Yugto 1, control sa paghinga, relaxation. Layunin, relax ang daanan ng hangin at huwag mapagod. Ito ang iyong simulang punto at kanlungan. Paano ginagawa? Umupo ng komportable, relax ang balikat at leeg. Ilagay ang isang kamay sa tiyan. Huminga ng normal at kalmado. Huminga ng dahan-dahan sa ilong at palabasin ng walang puwersa sa bibig o ilong. Damhin kung paano umaangat ang tiyan mo kapag huminga at bumababa kapag lumalabas. Dapat mong damhin ang pagkontra ng mga kalamnan sa tiyan. Ang tunog ay huff, hindi ubo. Gawin ang 1 o 2 huff na sunod-sunod, huwag pa umubo. Ang huff ay para ilipat ang plema patungo sa lalamunan. Mapapansin mong gumalaw na ito at handa nang lumabas. Pagkatapos, bumalik agad sa yugto 1. Kontrol sa paghinga ng hindi bababa sa 30 segundo. Ito ay mahalaga para hindi mawala ng kontrol at maiwasan ang atake ng ubo. Ang buong cycle at final na paglabas. Ang isang buong cycle ay kontrol sa paghinga, expansion ng dibdib, control sa paghinga, huff technique, control sa paghinga. Dapat mong ulitin ang buong cycle na ito ng 2 o 3 beses. Habang ginagawa mo ito, mapapansin mong pataas ng pataas ang plema pagkatapos ng 2 o 3 buong cycle. At kapag naramdaman mong nasa itaas na talaga sa lalamunan ang plema, doon na ang oras para sa kontroladong ubo. Ang kontroladong ubo, ang finishing blow. Umupo ng tuwid, huminga ng malalim, kontrahin ang kalamnan ng tiyan at magbigay ng 2 o 3 maikli at tuyong ubo na parang toof-toof. Hindi mahabang nakakapagod na ubo. Iluwa ang plema sa tissue. Huwag lunukin. Pansinin ang kulay at kapal nito. Ito ay mahalagang impormasyon para sa doktor mo. Rekomendasyon para sa session. Gawin ang isang buong session, 1 o 2 beses sa isang araw. Ang pinakamainam na oras ay sa umaga para linisin ang naipon sa gabi at posibleng isa pa sa hapon. Ang isang session ay maaaring tumagal ng 10 hanggang 20 minuto. Kung may impeksyon ka at mas maraming plema kaysa karaniwan, maaari kang magdagdag ng session basta't kaya mo. Kailangan ng pagsasanay ang teknik na ito. Sa simula baka kaunti lang ang mailabas mo, pero huwag kang sumuko. Binabago mo ang iyong baga. Sa patuloy na pagsasanay, makikita mong lalong nagiging epektibo ka. At bibigyan ka nito ng kahangahangang pakiramdam ng kontrol at lubusang mapapabuti ang kalidad ng buhay mo. Ang pagdomina sa active cycle ay malaking pagbabago, pero may iba pang piraso sa puzzle. Para mapanatiling malinis ang baga mo, kailangan mong tanggapin ang ibang gawe at lalong mahalaga. Malaman ang mga senyales ng babala na sumisigaw na tumawag ka sa doktor. Hindi ka nag-iisa dito. Ang doktor mo ang iyong pinakamainam na katuwang. Pamumuhay at pag-iwas, maliliit na pagbabago, malalaking resulta. Itigil ang paninigarilyo. Period. Ito ang pinakahalata at marahil pinakamahirap, pero wala nang mas mahalaga pa. Kung may COPD ka at naninigarilyo ka pa rin, parang pinapatay mo ang apoy habang naglalagay ka ng gasolina. Ang pagtigil sa sigarilyo ang tanging napatunayan na pumipigil sa paglala ng sakit. Kausapin ang doktor mo, may mabisang tulong para rito. Iwasan ang mga iritante. Ang daanan ng hangin mo ay mas sensitibo na ngayon. Ang usok, kahit sa iba, ang singaw ng cleaning products, polusyon, alikabok, lahat ng iyan ay maaaring makairita. Magpa-ventilate ng maayos sa bahay,
Gumamit ng face mask kung kinakailangan at maglagay ng scarf sa bibig kapag sobrang lamig. Magpabakuna. Sa kronikong sakit sa baga, mas mahina ka. Ang simpleng trangkaso ay maaaring maging malubhang pneumonia. Siguraduhing magpabakuna ka sa flu, taon-taon, at tanungin ang doktor mo tungkol sa pneumococcal vaccine. Gumalaw. Mukhang kakaiba kung kulang ka sa hininga, pero ang banayad at regular na ehersisyo ay susi. Maglakad, lumangoy, gumamit ng stationary bike, anumang kaya mo. Nakakatulong ito na palakasin ang kalamnan sa paghinga, mapabuti ang puso at mailipat din ang plema. Ang Supervised Pulmonary Rehabilitation Program ay maaaring baguhin ang buhay mo. Kumain ng tama, hindi sobra o kulang. Maghanap ng balanseng dieta. Kung mabilis kang mabusog, gawing mas maliit pero mas madalas ang pagkain. Ang pagkain na may antioxidants, prutas, gulay at omega-3, isda, ay makakatulong na pababain ang pamamaga. Ang kahalagahan ng doktor mo. Gusto kong maging malinaw, ang video at teknik na ito ay para matulungan kang pamahalaan ang araw-araw mo, hindi ito kapalit ng medikal na paggamot. Ang COPD at bronchiectasis ay nangangailangan ng diagnosis at patuloy na follow-up ng profesional. Ang iyong pulmonologist ay magrereseta ng mga gamot na kailangan mo, bronchodilators, anti-inflammatory, posibleng oxygen. Ang physiotherapy ay gumagana kasama ng iyong paggamot, hindi kapalit nito. Mga senyales ng babala. Kailan pupunta sa doktor or emergency? Ang exacerbation ay biglaang paglala at maaaring mapanganib. Matutong kilalanin ang mga senyales. Tumawag sa doktor kung mapapansin mo. Malinaw na pagtaas sa dami ng plema na inilalabas mo. Pagbabago sa kulay ng plema. Kung magiging dilaw, berde, kayumanggi o may dugo. Maaaring impeksyon na nangangailangan ng antibiotiko. Mas malalang kakapusan sa paghinga, lalo na kung napapagod ka sa mga bagay na dati madali lang, lagnat, o pangkalahatang hindi maganda ang pakiramdam na parang trangkaso. Maghanap ng agarang tulong o tumawag sa emergency kung mayroon kang sobrang hirap sa paghinga na hindi mo maibuo ang isang buong pangungusap. Pagkalito antok o matinding pagkahilo, asul na labi o kuko, cyanosis. Ito ay senyales ng malubhang kakulangan sa oksiheno, sakit sa dibdib. Ang pag-alam kung paano pamahalaan ang sakit mo ay pag-alam kung ano ang gagawin araw-araw at kung kailan humingi ng tulong. Huwag kang magdalawang isip na tumawag sa propesyonal. Nakagawa tayo ng magandang paglalakbay sa video na ito. Nagsimula tayo sa pagkabigo dahil sa dikit na plema na nagpapahirap sa buhay mo, iniisip na walang katapusang sipon. At natuklasan natin ang katotohanan na hindi ka lumalaban sa simpleng plema kundi sa mga bunga ng pagbabago sa istruktura ng iyong baga, malamang dahil sa COPD o bronchiectasis. Natutuhan mo na kung mekanikal ang problema, mekanikal din ang solusyon. Nakita mo kung gaano kahalaga ang pag-inom ng tubig at paggamit ng singaw para palambutin ang plema. At ang pinakamahalaga, ginabayan kita hakbang-hakbang sa teknik ng active cycle of breathing, isang kasangkapan na nagbibigay sa iyo ng kontrol sa paglilinis ng iyong baga. Gusto kong maiwan mo ang mensaheng ito. Ang kronikong diagnosis ay hindi hatol. Ito ay simula para matutunan mong alagaan ang katawan mo sa bagong paraan. Marahil walang magic cure, pero marami kang kasangkapan, paggamot at gawi na magbibigay daan para kontrolin ang sintomas mo at mabuhay ng buo at aktibo. Itigil mo nang tingnan ang plema bilang hindi matatalo na kaaway. Ngayon, mayroon ka ng kaalaman at teknik para tingnan ito bilang isang bagay na maaari at alam mong pamahalaan. Ang katapatan ng iyong pinakamainam na kakampi. Sanayin ang mga ehersisyo, uminom ng tubig, sundan ang paggamot at pakinggan ang katawan mo. Ang pagbawi sa hininga ay pagbawi sa katahimikan, lakas at kalayaan para tamasahin ang buhay at may kapangyarihan kang gawin ito. Salamat sa pananatili hanggang sa dulo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ang pinakamagandang paraan para magpasalamat ay ibahagi ito sa iba na maaaring makinabang din. Isang simpleng kilos ay maaaring magbago ng buhay ng iba. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Ang inyong komunidad ang pinakamalaking motibasyon ko para patuloy na gumawa ng content na ito at laging tandaan ang gintong patakaran. Ito ay pang-edukasyon. Hindi kapalit ng pagkonsulta sa doktor. Laging kausapin ang iyong doktor o pulmonologist. Sila ang iyong pinakamainam na gabay. Ako si Dr. Manuel at ang misyon ko ay bigyan ka ng kaalaman para hawakan mo ang kontrol ng iyong kalusugan. Kita-kita tayo sa susunod na video.